Sa'yo ka tayo, pinagpala ka talaga. Kasi nakita ka. Sige po, tayo tumayo. At tayo ay magbasa ng kanyang salita. Okay. Pastor Mercy Ibal, ano? Ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. So, sabay-sabay natin basahin ang Colossus chapter 2, verse 6 to 7. 1, 2, 3. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Let's pray. Kami lubos na nagpapasalamat sa ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito, kung bakit po kami nabubuhay. Sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, kulang, Panginoon, ang sandali, pasasalamat, Panginoon, na iaari namin sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Wala kang katulad, walang makapapatay sa iyong kabutihan, Panginoon, sapagkat may mga pagpapala kami natatanggap that we are not worthy of those blessings pero binibigay mo, O Diyos. Salamat po, napakayaman na iyong grasya. At sa umaga ito, Panginoon, hiyaan mo na patuloy namin ipahayag na iyong pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan at nainiwala kayo, Panginoon, na maayos ang bagay na kami marahanasan. Salamat po at sa iyo po na yung pinagkakatiwala ang mga nalalabing oras na aming pagtitim mo sa lugar na ito. Ikaw ang patuloy na maluwalhati, madakila, mapasalamatan, at mapangalan sa lugar na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako rin po ay buntis. Ewan ko, virgin na yan. So, salamat sa mayamang grasya ng Panginoon na nakatuwa kasi meron tayong tatlong makikisig na lalaki dyan sa likod na dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Sabi ng Bible, ang kumakatok ay pagbubuksan. Diba? Ang tumatawag ay diringgin at ang nangihilig niya. So, kumakatok sila kanina, siyempre, papapasokin sila. At salamat sa mga kapatid natin. Lagi po kayo sa panalangin natin. No? So, minsan, di tayo nagkikita. But at church, tandaan nyo, lagi nagpe-pray sa mga miyembro at naging miyembro ng simbahan. Because we believe na hindi nagkataon na tayo ay pagsasama-samahin ng Diyos. Minsan nga lang, may mga pagkakataon tayo napapagod o sabihin natin na nagiging busy sa maraming bagay. But see to it that the Lord is always care for you. Amen? Amen. So, ang ating pag-uusapan ay yung pinamagaan kong parang pelikula, pinamagaan. Okay. Ang ating pag-uusapan is about the life I must live for. Sabihin mo sa iyo katabi, the life I must live for. Sa Tagalog, mabuhay ka. Okay. The life I must live for. May mga tao na pumipili ng buhay. At yung iba naman, may mga tao walang chance ang pumili ng buhay. Diba? Kasi minsan meron tayong mga pangarap na anong gusto mong maging? Anong gusto mong buhay? So, hindi tayo pipili ng buhay na tayo ay maging hampas lupa. Hindi tayo pipili ng buhay na kung saan tayo ay laging talo. Pipili tayo ng buhay na maganda, mahusay, at sasabihin natin na ipagmamalaki natin. Yun po ang kalagalan sa mundo nito sapagkat ayaw natin na kapag hinarap tayo sa ibang tao, sa kamag-anak, kapatid, magulang, ka-eskwela, namamaliit tayo. Kaya minsan ayaw natin dumalo sa ganung pagtitipon kasi yung buhay natin namali. Yung buhay natin hindi maganda. Yung buhay natin ay walang kwento. Okay? Kasi walang kwenta. May maganda, di ba? Pero alam mo, ang buhay sa Panginoon, iba. Alam niyo, itong buhay ko nung ako po ay wala pa sa Panginoon. Ito po yung kong tinetestimonya, no? Ako po yung tao na
Sabi nga nakausap ni Pastora nung sinama ko siya sa Pampanga, na first time nilang makita si Pastora kasi nag-asawa ko. So inuwi ko sa Pampanga, at sabi nung kausap niya, nakamag-anak namin, alam mo kung meron akong pinakahuling magbabago? Sabi niya, yung asawa mo. Kung meron pinakahuling magbabago dito, yung asawa mo. Kasi talaga po na ang buhay ko ay hindi maganda sa paningin ng tao. Ang buhay ko ay hindi naging maganda sa paningin ng mga magulang ko. Kasi yun ang buhay na pinili ko. I am a rebellious person. Rebel din akong bata, kaya marami akong sinusubukan. Kulang na lang, lumulong ako ng anting-anting. So, marami ako sinusubukan sa average yun sa mo. Diba? So, alam nyo, meron palang buhay na kung saan na itinakda ng Diyos. Hindi pinano ng magulang mo. Hindi pinano ng paligid mo. Hindi mo pinano. Pero meron palang buhay na kung saan tinakda ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, so then I just as you receive Christ, Jesus, as Lord, continue to live your life in Him. Yung palang buhay na to, matagal ng tinakda ng Panginoon, na dapat natin lakaran. Kaya lang ang hirap lakaran ng buhay na ito kapag hindi mo ito naiintindihan. Ang hirap lakaran ng buhay na ito kapag hindi mo ito nauunawaan. Kasi we have our own life to live. Kaya nga pagkita, ano pang buhay ang gusto mo? Di ba? O minsan, kakasalit ka, yung pang buhay na pinamumuhay mo, yun yung gusto mo. Sasalit, that's my life. Ito buhay, asarap pa buhay. Yan pa yung buhay na gusto mo. May mga tao na pakapagod sa kailang karir, napakapagod sa ginagawa, tapos lilipat ang ibang klaseng kaya tawag na surroundings, ito ibang klaseng buhay na naman mo. Lipat na naman na ba? Ito ibang klaseng buhay na naman mo. Minsan palipat-lipat kaya ng buhay, lugar, sistema, mag-upload, i-adapt natin yung mga bagay na nangyayon to live a life na kung saan satisfied ka niya. Pero kapatid, walang buhay sa lupa na makakapag-satisfy sa iyo. Hello? Di ba, minsan nasa mo yung sweldo? Minsan pag nagtatrabaho ka, okay na yung 10,000. Di ba? Pangalawa, pagka medyo nakita mo yung expenses, nagkakawa ng design na bibili, yung kinilig 10,000 ba? 15,000 sweldo mo. Ang isa, umaabot ng tinakawag na 100,000 ang sweldo natin, gano'n mo kung kataas yan, minsan hindi tayo nasasatisfied mo. There are so many things na dinidesign ng ating puso. Na gusto natin makamit. Gusto natin maranasan. But yung life, yung buhay na kung saan tinagda ng Diyos, na dapat pansinin natin, ano kayang buhay ang tinagda ng Diyos sa atin? Sabi ito, so then, as you receive Christ, Jesus, as Lord, ang kausap ni Paul dito, believers, mga taga-Colossus, mga mananampalataya. Hindi na yung mabubuhay ang mga tao sa mundo kay Kristo. They have their own life. Di ba? Para po natin yun. Sabi ng Bible, isang basong tubig ang magbigay sa lingkod ng Panginoon. Yes, pagpapadaan ng Diyos. And I will just bless you. Ano pang tawag ko sa'yo? Yan ang pinipil kong magpastor dati. Ayoko. Todo tanggi magpastor. Papastor ba? Hindi. Diba? Ngayon, ginagawa niya gawain ng pastor. Pero hindi ko siya pastor. Diba? Naalala ko, alam niyo yung morning, pag pupunta kami dito, ang una ko naalala na sila ako. Nakita ko yung buhay ko. Kasi kung ako yung nagpapasto, alas 3 ang gawain namin. Alam ko na nasa church na ako dun sa COD. COD sa Cubao. Yung ano doon, yung tinatawag na 8 floor, sa amin yun. Nandun na ako, nagmamap na ako. Alas di, Lord, para sa ito, marka ka ng map. Associate pastor pala ako. Hindi pa ako tumatayo sa pulpito. Tumatayo lang ako kapag mag-exhort ng offering.
At nakita ko, sabi ko, God shows many things. And God shows even the secret things in our lives. Sabi ng Bible, walang bagay na ginawa natin sa Diyos na nasasayang. Amen. Kahit mali na bagay yan, may reward yan. Kaya nga po, sabi ko, minsan, pag ako na-invite sa mga speaking engagement, okay lang, sa akin mo lang update. Basta yung kailangan isipin update. Sabi niya, bakit? Baka sabihin ng Lord, lahat ng ginawa ko ba yan? Wala nang matanggap sa kanya. Di ba? Lahat ng mga ginawa ko, ba yan eh? Nag-push ka, may labog ka. Nag-pray ka, may labog ka. Baka sabihin ng Lord, bayad naman lahat ng ginawa mo. Lakan na Lord. Hello? Balik tayo dito, balik tayo dito. So then, as you receive Christ Jesus as Lord. Sabi yun, as Lord. Tinanggap ko si Jesus, ang Messiah, bilang Panginoon. And then, continue to live your life in Him. Sa Lucia na kami, continue. Sa Tagalog, magpatuloy. Sa ibang wika, dire-diretso. Sa ibang salita, kami hinto. Amen? Amen. Continue. Bakit kailangan tayo mag-continue sa buhay? Bakit kailangan mag-continue sa ginagawa ng Lord sa buhay mo? Minsan yung mga challenges, kung di ka mag-continue sa kapupuntan. Kung di ka magpapatuloy, ano gusto mo gawin? Gusto mo may stop kasi sa lugar na wala ka nang pupuntahan. Ayaw mo mag-continue kasi may balak kang iba. Ayaw mo mag-continue kasi may magandang idea ang gagawin ka. Ayaw mo mag-continue, bakit? Nag-isip ka, nasaktan ka, may magandang opportunity, pumunta ka ng abroad kasi may trabaho ako. Hindi mo na ako mag-continue, kapatid. Naiintindihan kita. Dahil ako, dumating sa punto na gusto ko ng Lord, 2 years lang, hihinto ako. Being a pastor is not easy. Apat yung anak ko. Full-time pastor ako. Pinag-aaral ko yan, dinadala namin. Sabi ko, Lord, 2 years lang ako maglilip sa ministry. Magkano si Walo anytime? 12,000 monthly. Saan? Sa Abu Dhabi. 12,000 gusto kong kagatin. Mataas pa sa mga 12,000 na time. 2009. At 2007. Kasi 2000 na-open yung yung church natin sa Pilmo. 2007. Sabi mo lang, 2 years na mag-ihip ko ako. Tapos babalik ko sa ministry. Yung pinabiyang ng Lord. Because I see the manifestation and the power of the Holy Spirit. When I was preached His Word, He confirmed it with signs, wonders, and miracles. Minsan kapag di natin alam yung totoo, lalo na Diyos sa buhay natin, yung totoo na kayo ng Diyos sa buhay natin, nasiseparate tayo. Pero mayroong buhay. Saan ka na itong buhay na ito? Talo ka ba dito? When we live our life, continue in Him, talo ba tayo? Meron ka bang sinasakripisyo? Isasakripisyo ko to. Iiwan ko to. Kapatid, baka din mo alam kung ano iniwan ni Jesus para sa atin. Yung pinapangarap ng maraming lugar, yun ang kanyang iniwan. Iniwan niyang langit para sa iyo. He come down to earth to live in our midst. Ano kanya pinagpalit? Ano kanya iniwan? Ano kanya sa pagkakwisyo? But He did it for you and for me. Nabuhay siya sa akin. Para tayo mabuhay sa Kanya. Sabi ni Paul, continue your life.
continue to live your lives in Him. Baka minsan nagpaplano ako, ayoko na, give up na ako. Sandali. Ilang beses mo pinag-isipan yan? Baka naman nabibigla ka na. Baka naman nasaktan ka na. Baka naman may opportunity lang na nasabi mo, ay, ito, maganda nito, malaking ano. Minsan nakaalukin tayo ng mundo for opportunity. Baka bitawan ang buhay ko siya mo. Pero, hindi lang tayo ng Diyos. We must continue to live in Him. Sabi yung continue. Continue. Pag tayo magpo-continue to live in Him, we must have a daily commitment. Daily commitment. Di ba? Pagkakisa mo ng umaga, committed. Kasi kahit di ka mag-commit, siguro pa din nagtugbas kayo ng paka. Di ba? Wala naman nagturo sa'yo magtugbas ka. Wala naman nagsabi sa'yo, finish ka ba nila magtugbas? Hindi. But when you woke up in the morning, ba, magtutugbas ka talaga. Pwede bang, huwag muna ako magtugbas kayo. But we need to continue to live a clean life, a clean breath, a clean teeth. Para pag kumigit tayo, yan. Para pag huminga ka, walang nagkakakit na ilong. Continue to live a clean life. Walang nagpupush sa akin, no? Pero ang ginagawa namin. Pero yung buhay na mabango, buhay na malinis, buhay na matuwid, kailangan paalalahanan ka. Oo, mali yan. Ay, Kristiyano pala ako. Oo, mali ako. Born again pala ako. We must live. Continue to live your lives in Him. Naranasan natin mabuhay sa mundo. Kasi buhay pa tayo. Dahil nasa mundo tayo. Ay, nasa mundo tayo. What I need is a worldly life. Bakit nakamundo tayo? Bakit ponder? Kung masaya ang sanlibutan, kung masaya ang mundo, bakit ponder? Nandito pa. Pag pinag-compare mo, iba ang buhay ng Kristiyano. Iba ang buhay ng Kristiyano. Mag-reply ka. Susod ka sa Panginoon. Magta-text ka, magwawala ka ng bisyo, magagalito lahat ka. Eh, boss, isip makakain pa na, mag-reply sa Lord, ang laki kong pupunta dito. Gagawin mo yun kasi it's not easy. Pero kung hindi mo buhay sa buhay ng mundo ka lang, pumipigil sa'yo. Hindi ka mapapandem kahit manigarilyo ka, kahit uminom ka ng alak, at tanggap ka ng sanlibutan. That's the life that we lived before. Hindi tayo persecute. Hindi tayo pinagtatawanan. Pero bakit pinili mo dumating kasi ang Word sa buhay natin, and then the power of the Word of God penetrate our inner being, penetrate your soul, penetrate your spirit, and get our realization na mali pala ang sanlibutan, na mali pala ang kasalanan, na mali pala ang mga bagay na ito. Kaya lumipat tayo from darkness to light. Hello? At kung nandito na tayo, sabi ni Paul, continue to live your life. Amen. Sa'yo na wala nang balikan to. Kahit na minsan, nasasaktan tayo, ayaw natin nangyayari. Normal lang yun. Magkakamali sila. Normal lang yun. But we must continue our life. Bakit buhay-buhay may Kristo yun? We must continue our life in Him. Amen? And then, yan tinatawag mo, pinag-uusapan natin, sabi ng Ephesians chapter 5,
Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ayan, sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Follow God's example. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children. Okay? And walk in the way of love. Just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrance offering and sacrifice to God. At sabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, follow God's example. Si Lord hindi selfish. Si Lord hindi mayamang, hindi yun. Kaya pag binasa mo yung love is the cause to everything. Si Lord mabait, si Lord mapagpakumbaba, si Lord pinapakain ng madla, si Lord nakikisama sa mga makasal ka, dalis ka sa liwanag. Si Lord, dapat ang ating pamantayan ng ating buhay ang nakabase sa Panginoon. Kasi kung si Kristo ang sinusundan natin, nakikita mo ang kanyang buhay, at nakikita mo ang kanyang buhay, ito dapat natin tinigulaan kasi siya ang sinusunod natin. That's why the Bible says, continue your life lives in Him. Nakita natin yung nag-set ang Lord ng example. Kung paano magmahal, sabi nga ni Peter, in-invest mo ako papatawag, Lord. 70 times 7, set an example. Paano ba ako magpapakupamahal? Paano magpapatawag? Paano ba ako magpapahal? Paano ba ako? Set an example. Nakita natin yun kay Kristo. Kaya yun ang ating sinusunod kasi we follow Him. Kaya lang umihito. Kaya sa bago ito, pinapaalalahan tayo ng Diyos. Sabi ni Paul, continue your life to live. May balak pa ba tayo mabuhay sa Encantasia? Gusto ba yung buhay mo dati? May pagmamalaki yung buhay mo dati? Diba yung pang minsan pagka-born again, naku, kung alam mo na, buti na lang ng born again ako. Buti na lang. Kung di ako na-born again ako, matagal ka ng bumingin mo. Pero tapos na yun. Eh, mas konti na ako na yun. Minsan nag-challenge ang buhay natin. Sa mga challenges, sa mga obstacles, sa mga trials, sa mga temptation, para ginagawa ng kaaway mo na asahan ka, inisan ka, papakinin mo yung mga bagay na ayaw mo, para hindi ka mag-continue sa buhay ni Jesus. Didistract ka niya. Halimbawa dito, bless ka, tuwa-tuwa ka yung Lord, mag-aami naman, nakakatuwa. Tapos paglabas mo ng church, pag-uwi mo ng bahay, nag-challenge natin tayo. But the Lord reminded us, continue your life to live. Amen? Sabi mo, the life I must live for. Ang buhay na dapat kong ipamuhay. Hindi kung sino magaling mahusay na iniidolo natin. There's a one na sinusundan natin, which is Jesus Christ. Amen. Palampakan namin si Lord. Yung sabihin commitment, sabi dito, as first, sabi ng Ephesians chapter 4, verse 1 and 2. Kanina, Galatians yung Ephesians chapter 4, verse 1 and 2. As prisoners of the Lord, then I urge you to live a life worthy. Medyo umiis lang na ako, no? Worthy. Worthy of the calling you have received. Sabi niya, as a prisoner of the Lord Jesus Christ, then I urge you, believe them alone. Pinupush ko kayo, to live a life worthy of
Savior. You are called to live a holy life. You are called to live a righteous life. Mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Sabi, be completely humble and gentle. Be patient. Bearing with one another's love. So, Christian yan. Believers yan. Tayo yan. Amen? Sabihin mo, ako yan. Eh, sabi ko na, I urge you to live a life worthy of the calling you receive. Meron tinatawag na general calling. Meron tinatawag specific calling. Yung pagpapastor, specific calling to. Hindi na nahalat tayo pwede magpastor. Tama? Specific calling. Pero lahat tayo tinawag. General calling, you are called from darkness to light. You are called to live a holy life. You are called to salvation. That's why Jesus died for us. General yun. Pangkalahanan yun. Pero upon there, nagkakaroon na ng specific calling. Amen? Sabi ni Paul, as prisoners of the Lord, then I urge you to live a life. Pakulit-ulit si Pablo, mabuhay na. Nagkarapat dapat kung ano ginagawang buhay sa Panginoon. Besides, you are forgiven. Tama? What? Pag pinatawag tayo, mabuhay tayo ng isang taong pinatawag. Eh, buti nga yung ano, yung kulungan. Di ba, pagka lumabas ka na, pakatino ka na, mukhang babalik ka. Dapat sasabihin mo sa akin, well, iiwan ko ng mundo, hindi na ako babalik dito. Amen. We must have a fixed decision in our lives. Lalo lang tumawag sa atin si Kristo. Amen? Amen. Sabi ng Colossians, chapter 1, verse 10 to 11. Colossians, sabi niya, so, you may live a life. May buhay talaga eh. Na dapat ipamuhay. You may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Sabi mo, every way. Every way. Kahit my way pa yan, ang way pa yan, anong way yan, you must live every way. Every way. Bearing fruit in every good works. Growing in the knowledge. Alam mo kapag nabuhay na kay Jesus, nabuhay tayo sa Panginoon, you must grow in the knowledge of God. Lalo mo siya makikilala. Lalo kong lalago. Kaya, nag-uusap na kami kanina na pamilya ko sa sasakyan. Sabi ko, alam mo yung ang tao, ang Kristyano mawalan ng gana sa kasalanan, magbagong buhay ng mabilisan, magbuhay ng tama, hindi overnight nangyayari. To live a life holy, blameless, sumabuhi ka sa kasalanan, hindi nangyayari naman overnight yun. Pero sabi ko, may mga tao na nangyayari sa kanilang bagay na ito, ng overnight, ng one day, speed second, boom! Namuhi sa kasalanan, gusto lumakay sa kapiran, naglikod kayo doon. Meron ganun. Meron ganun. At kapag ka nangyari sa isang tao yun, ibig sabihin, ang tao nito may ganun. Kasi ako nakita ko sa sarili ko eh. Gumanon na ako, nakaupo ako, katulad yung ganyan, nakikinig ako. Ganyan din yung buhay mo, nakikinig ako. Pero first time mo umatin, boom! Grabe, iyak ako ng iyak. Ayaw ko na ng kasalanan, nabuhi ako. Pagtawaran mo ako, Panginoon. Tapos, pagkatapos, di ko na yan. Ayaw ko na ng alak, ayaw ko na ng gito, ayaw ko. Gusto ko. Hindi ko alam kung paano mahirap, hindi ko alam kung kapersikat ako.
Hindi ko inisip yun. Ang inisip ko, sobrang pasalamat ako, napatawad ako ng Diyos. Ang inisip ko doon, pag-ibig ko, ito, pag-ibig ko Diyos, ayaw ko ng alak, ayaw ko ng ganito, gusto ko ng Bible, gusto ko ng Bible. Hindi na nangyayari overnight sa isang tao. Kaya pag yun naranasan mo, nangyari sa'yo, may panalala. Hello? Dahil karamihan, general minsan, sa Christian living, sa buhay natin, may mga tao gradual, ups and down. Ups and down. Totoo yun. May struggles, may bigay. Nagkakamali, I repeat. Dahil nangyari ko sa'yo, magkaroon ng turning point sa buhay mo. Iba yun. Kaya sinasabihan ni Pablo, si Paul, sinabihan niya, di ba? Live your life, continue your life in Him. Si Pablo, nakakaranas din ang tinatawag na kinabukasan, his life will never be the same again. Nangyari ng overnight. Pero generally minsan, hindi nangyari ng overnight. Kaya lang, mayaman ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Na kahit minsan nasa-selfie, nagkakamali, nanlalata, nalulumo, wala minsan mag-init, minsan malamig, hindi kasi gusto pa. That's the grace. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Kaya sabi niyo, growing in the knowledge of God. Pag nabuhay ka sa Kanya, He was growing His knowledge. Ang sarap pag-upo sa Panginoon. Nung dumating si Christ sa buhay ni Martha, si Mary umupo sa paan ng Diyos. Ang sarap pag-uwi kay Jesus. Walang stress. Bakit? Kaya i-handle ng Lord lahat ng problema mo. Simple na Lord, I give it to you, bahala ang Panginoon. Kung talooban mo, let it be done. Kung hindi mo. Ayaw mo lang ng buhay na gano'n, hindi ka napapwesyo sa lahat ng bagay. Lord, kung luluobin mo, praise God. Buhay ka. Pero kung di mo looban, praise God, mahal, nagyano ka. Because, alam ng Diyos mo na the best sa buhay natin. Hindi tayo basta-basta na magtatampo kayo, hindi ka pinagbigyan, ito, ganyan, kasi no. Because the Lord knows the best for us. Jeremiah 20:11, I have a plan for you, want to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Amen? Amen. So, ano gagawin natin? We must continue our life in Him. Amen. Sabi mo na sila din, magpatuloy ka. Isa pa, magpatuloy ka. Hallelujah, praise the Lord. Mga gusto mo talaga hindi mapapapigil na kuwan-kuwan. Ito na Lord, di ba? At gusto mong pinupos ka, gusto mong gawin. Ay, grabe. Alam mo, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Na minsan, hindi mo sumat akalain gagawin mo. Because ang Lord, pag kumilis, mysterious din. Amen? Another verse. Galatians. Hindi ko pala natapos yung verse kanina, no? Patuloy natin. Kasi ang galing na yung sinabi ko eh. Para mabigyan justice ang word. Sabi, being strengthened with all power, according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. So in Colossians chapter 1, verse 10 to 11, no? Sabi doon, mabuhay tayo ng manalig sa Kanya, mabuhay tayo ng tinatawag na may kapangyarihan, mabuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban,
Baka pag nag-desire ka, hindi mo na maalala na may binitawan ka pala. Pag nag-desire ka, baka hindi mo na maalala na hindi pala importante yung bagay na binitawan. You must desire to follow Christ. Ganun, doon tayo magsimula. Gusto kong maglingkod, gusto kong sumunod, gusto ko yun lang, gusto ko sumunod, gusto ko maglingkod, gusto ko Lord. Huwag mo titigan sa Diyos mo. Tapos kung paano mo gagawin, kahit ka mo. At ang Diyos gagawa ng paraan kung paano manalagahan ang kanyang panahon. Amen? Amen. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi ko, I have been crucified with Christ. Ito yung pinag-usapan natin dati, kung ako dito eh. Yung, ano yung topic na yun? No longer I. No longer, sabi ko, no longer I. Di ba? Grabe si Paul eh, sabi ko, no longer I. But Christ lives in me. Kaya natin magsasabi si Pablo sa mga Colosas. You must live your life. You must live your life, continue in Him. Kasi si Pablo, sabi, no longer I. Mula na nagkakita si Jesus na nabuhay sa kanyang sarili. Ang Panginoon na. O si Pablo, nagsunod-sunod kay Lord. Bakit? Ba't sunod-sunod si Paul? Panginoon niya. Pag Panginoon mo siya, sunod-sunuran ka na. Bakit? Alipin ka na eh. Sunod-sunuran ka na. Alipin ka na eh. Sunod-sunuran ka na. Alipin ka na. Bakit? Ha? Panginoon. Minsan, nahuto tayo ng mundo. Sunod-sunuran tayo sa mundo. Di ba? Palakpakan ng Lord. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Balik tayo sa verse natin. So then, as you receive Christ as Lord, continue to live your life in Him. Verse 7. Rooted and build up. Pagka gusto mo mabuhay para kay Kristo, continue to live your life, kailangan mo rooted and build up in Him. Okay? At yan, rooted and build up in Him, strengthen in faith, then, as you were taught and overflowing with thanksgiving. So, we must be rooted. Sabi mo, magpakalalim ka. Pagkalalim ka. Yung mga mahulong lumaw, hindi satisfied sa mababaw yan. Ang unang tanong, anong ay ko, babaw ako. Diba? Hindi ka mag-enjoy dyan, parang mababaw eh. Ano na niya? Yung kahit malalim, kaya nila. Ay sabi ba, rooted and build up in Him. Eh, kanino ka ba Kanino ka ba nakabaon? Bakit tinawag na rooted? Ang tinatawag na puno, nakikita mo ang kanyang takang sa lalim ng kanyang ugat. Kapag ka ang puno, ang kanyang ugat ay mababaw, madali ang mabunot. At pag nabunot mo, walang praise. Nabunot mo buhok niya. Diba? So, be rooted. Nagsimula sa tinatawag na pagiging malalim. Tapos, sa engineer, Joseph, pagka mag-build ka, hindi pwedeng basta mag-build ka. Kailangan, rooted ka. Depende sa taas na gusto mo, nakadepende yung taas ng building sa ilalim ng pundasyon. Maraming taong gustong mag-serve. Maraming taong gustong gamitin ng Diyos. Ang hindi masama. Pero dumakit ang point ng mga taong nangangahap na to,
Nagdadapa, humihinto, nagbabackslide, umaayaw. Pero gusto, sabi nga yung kumpare mo, gusto, magbili ko ng ano? Ano ko? Magbayad ko na. Hindi, iiwan ko na yung trabaho mo. Nag-resign sa trabaho, binenta yung kanyang yung bilyaran niya, binenta, talagang gusto maglipon. Pagdating sa paglikod, maya-maya, after 1 year, so, tatrabaho na lang ako. Bakit? Ang hirap ang hirap. Ayan, sumakay ng barko. Hindi na nagpaswa. Bakit? Gusto mo magamit ka ng Diyos. Huwag ka muna mangarap kung anong gagawin mo. Ang isipin mo kung paano ka magpakalalim sa Kanya. Amen. Pag lumalim ka na lumalim sa Kanyang salita, sa Kanyang prosesya, sa Kanyang kapahayagan, sa Kanyang tinatawag na fellowship, makikita mo kung paano ka itatay ng Diyos ng dahan-dahan. And one day you will see your life nakatayo sa pulpito na never mo pinangarap. Diyos magdadala sa atin sa lugar na kung saan gusto ng Panginoon at gagamitin ka natin. We must build. We must rooted and build up in Him. Saan mo ibabaw na sarili mo? Yung ibang nabaw sa utang, nabaw sa kahihiyan, nabaw sa kasalanan, hindi makakahamon, nabaw sa maling sistema ng buhay, nilamon ng sistema. Di ba? Sabi namin ng mga pastor na pulis natin, hindi na alam ko na dito sa pagpupulis, lalamunin ka ng sistema. Di ba nilamon na pastor, nilamon ng gano'n, nilamon ng sistema, hindi ka makaahon. Ang hirap ng gano'n. Pero sa Word of God, ayaw mo magpakalalim. Baka magtagtanong ako, sino may kabisado 10 verses dito sa Bible? Mangangamba ka pa. 10 verses? May mga verse. May ilang agad 10 verses may mga verse. Sasabihin na madali lang yan. Ano? Our Father who art in heaven, verse 1. Hallowed be your name, verse 2. Thy kingdom come. Oo nga. Psalm 23. The Lord is my shepherd, verse 1. Isaiah 1, verse 2. Psalm 91. Psalm 91. 14 verses yun. Pero pagkakilala ka, mababla ko ka agad. Ako, baka yun. Pati John 3:16, di mo makabisado. Kapatid, nandito na tayo sa buhay ni Kristo. Continue your life to live in Him. Hello? Ano naman ba kayo? Palapakan natin si Lord. Diba? We must build to daily devotion, daily prayer. Kaya ano, di ba, ulit-ulit na, si Pastor, ulit-ulit na lang, devotion. Kailangan. Baka one day, patatahimik ka ng Lord, baka one day, nalaman na, Christian ka ba? O sa kumpanya niyo, pag nalaman na Christian ka, Christian ka mo, mag-share ka nga. Hindi ko hindi, Christian na ako, pero ako pwede mag-share. Di ba? Natuwa ko kay Naomi. Sabi ng boss niya, pwede ka bang magkanak ng Bible study? Sabi ko, ako. Sabi mo, confident kami sa maguta. Amen. Ako. Eh kung tayo Christian tayo, pag sabi niya, Christian ka ba? Yes, I am a Christian. Din mo naman kami sa Bible study. Wala akong Bible eh. Kaya nga, may mga verse na pa dito. Living Bible. May devotion na. Ready ka. Bakit? Hindi tayo ng Diyos. Di ba? Praise the Lord. Palapakan mo naman.
Jason, magpapastor ka ba? Ayaw si Jason. Wala lang mo rin sa kanya duty eh. Nung si Jason nasa church, bago-bago pa lang. Magaling lang yan. Nakahiwalay sa karamihan. Inabihan ko siya. Nabihan ko, nung kami sa may Regalado. Yung simbahan natin na walang ilaw. Ano ko yun eh. Na-scam tayo ng 30,000. 60 na sa bayan. Kasi may encounter tayo encounter. Nakagala na si Jason, no? Wala, Jason nagkikisama. Sige. Tinabihan mo. Ano ba? Jason, kwento ako sa kanya. Kwento ka ng kanang buhay ko. Hindi ko alam, parehas kami ng buhay. Parehas ko na kami lumaloko. Doon siya na in-arrange. Sabi niya, pwede pa na ako magbago. Kaya yan, di ba? Kaya dati, nagbubuntat ko. Kaya, di siya nilabutan lang doon ang kanyang salita. Ganito ka pa naman yan, di ba? Tayo, yung buhay sa mundo, di mo sumalakalain na pangit pala. Hindi pala maganda. Pero dati, paugay, pag nakainom ka, kasi pagkakalukuhan ako, grabe tayo dyan. Di ba? Kaya ang mga bully tayo eh. Pero pagdating sa Lord, pumipili ugali natin. Amen. Naging Christ-likeness tayo. Kaya sabi ni Paul, continue your life to live in Him. Build, di ba? Build, rooted, and build up in Him. Sa kanya ulit, strengthen in faith as you were taught, and overflow with thankfulness. Mag-overflow yung pasasalamat mo sa Panginoon. Bakit? Lord, salamat sa buhay. This is life. Salamat sa buhay na kilala kita. Salamat sa buhay, Panginoon. Ang pananampalataya ko lumago, lumalim. Alam mo, kapatid, wala nang pinakamasarap na buhay kung yung buhay kay Jesus. Amen? Iba-iba tayo pinagbulan. Iba-iba tayo na ugali. Diba? Iba-iba kaya nga. Yung mga pastor, ay biro, maghapon na kayo. Magtaling. Nagpe-pray, bakit? Iba-ibang tao ko, Panginoon, mga pastoral ko. Iba-ibang ugali, iba-iba nakalakad. Yung iba, kailangan mo pastor, yung iba, okay lang nandan, okay na sa kanya yun. Yung iba, ganun lang, okay na. Pero iba kailangan pa lang tapit, kailangan pa nangyara. Diba? Iba-iba yun eh. May mga tao na kindalan mo lang, okay na siya eh. Pero may mga tao na kailangan mo, ba yun? Iba-iba ugali. Pinagsama-sama tayo ng Lord. Di ba? Sabi mo, sa'yo ka nabi, I love you. Sabi mo, kahit ganyan ka, sabi mo, kahit ganyan ka na talaga. Amen. Okay, praise the Lord. Okay. So, tapusin natin. Conclusion tayo. Conclusion. 1 John chapter 2, verse 6. 1 John chapter 2, verse 6. Basa. 1, 2, 3. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Grabe yan. Sabi ng Bible, sino mang nag-claim? Sino ba siya? Oh, Lord! Sino man nag-claim na nabubuhay kay Kristo, live in Him, must live as Jesus did. Sino man nabubuhay kay Jesus? Kristo na mabuhay na kayo. We must live as Jesus did. Paano ba nabuhay ang Panginoon? Waya po. Anak ng Diyos, kaya nagpe-pray pa yun. Di ba? Nagpe-pray pa yun, kaya anak ng Diyos. Pinapakita niya, nagsasabi na example na kahit siya, anak ng Diyos, nagpe-pray. Ikaw ba kaya? Sumusunod. Sabi niya, ginagawa ko, ito may pinapagawa sa akin ng Ama.
Hindi siya gumagawa ng sarili ko. Ang sinasabi ko, ang nasasabi ng aking ama. Papatawad. Papakumbaba. We must live as Jesus did. Last verse. 2 John chapter 1 verse 8 to 9. May mga verses pa din, hindi ko na tinukonoy. Watch out you do not lose. Watch out that you do not lose. Sabi ng Bible, magbantay ka. Diba? Watch out that you do not lose what we have worked for. Bakit? Masasayang na eh. But that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Lupit yan. Hindi mo, wala kang Diyos. You know? Watch out that you will not lose what you have worked for. At ang aking buhay, tinatawag mo na, tinawag ka ng Lord, nag-pray ka na, nagsimba ka na. Huwag masayang. Huwag mo kaya masayang. Nagpatuloy ka rin. Binago ka na ng Diyos. Hindi ka pwede mo na nagbago sa'yo. Talaga yung nagbago siya, sabi mo siya na, hindi ba nagbago na ako? Sorry, hindi ba nagbago na ako? Pagsabi, hindi pa. Ayayasan mo. Di ba? Sasama na tayo, nagbago na tayo eh. Di ba? Pero, hindi pa yan ang Christ and I. Kaya we must continue our life to live in Him. Kaya sabi ng awit eh, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon bukas kailanman ang pag-ibig mo. Ganun ka lang. Nangihingi ng patawad. Okay. Whoever continue in the teaching as both the Father and the Son. Di ba? Kaya na magpapalala tayo eh. Sabi, anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Kaya wala ka choice. Ano? May Diyos kaya o meron? Meron. O whatever continue in the teaching as both the Father. Dapat tayo magpatuloy kasi baka may pakita mo that you are a child of God. Kaya sabi ni Pablo, for me, to live is for Christ. And to die is gain. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ng Kristo. Itong buhay mo ngayon, hindi ko ipagpapalit. Paano kung pag maging pastor ka ng bansa? Hindi ko ipagpapalit. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko. Kasi hindi naman ang buhay naman, hindi naman yung ano meron ka eh. Hindi mo ano ang hawak mo sa kamay. Hindi mo saan ka nakatira. Ang buhay ay kung saan ka nabubuhay ang tao na ayon sa kalooban ng Diyos. We must continue our life to live. Tuloy tayo lahat. Sabi ng Jeremiah 17. Last verse nga. Jeremiah 17, verse 7 to 8. Jeremiah 17, verse 7 to 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will
Be like a tree planted on the water that send out its root by the streams. It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Ang taong nabubuhay kay Kristo, nakatanim sa kanyang salita, nakabaon sa kanyang salita, ay parang isang puno ng halaman na nakatanim sa tabi ng baptis. Walang pagkatuyo, walang seasonal, at ang bunga ay magpapatuloy. Choose your life. Gusto mo ba yung buhay mo dati? O may iba ka pa bang buhay na pinapangarap maliban sa buhay mo kay Jesus? Makita mo lang, meron silang sasakyan, diba? Pati yung buhay. Are they worthy in the sight of God? Napapangalan ba nila ang Diyos? Walang pinakamasarap na buhay kundi ang buhay sa Panginoon. Let us commit our life unto God. Pawin na natin yung isang araw kung worship tayo. Kung may pinamor na kayo. Ha? Sabihin mo, pinili mo ang mabuhay na Jesus. Wala nang ihigit pa sa buhay na inihanda ng Diyos sa akin. Let us lift up our hands. Surrender your life. Naparito ka para kay Lord. You are not being here for those people you love. Nandito ka para kay Lord. When we offer our ourselves to God, gawin natin ang kayamaan ng pumunta sa piling ng Diyos. Rest in His presence. Relax in His presence. Yes, Lord. Mula sa'yo. Ito ang buhay na nais ng Diyos sa'yo. Isang buhay na hindi naranasan ng kahit walang dito, walang bilang, walang magandang bahay, masaya tayo sa piling ng Diyos. Taste and see that the Lord is good.
Alam namin sino kami nagmula. Alam namin ang buhay na hindi galing siya. Bumabalik kami muli, Panginoon. Bumabalik kami muli. Ito nais ng puso ko. Ito nais ng puso ko. Yes, forget your struggle. Forget your challenges. Just go up to your Father. Hallelujah. Diyos ang papahid ng ating buhay. Pag napapagod ka, Diyos, magbibigay ng kalakasan sa iyo. Pag naglulubo ka, Diyos, ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Thank you, Lord. What a precious moment in your presence. What a precious moment, O God, in this place. Panginoon, salamat ng marami sa umagang ito. Tunay na nararanasan ka po namin. Buhay ka sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat sa pagkaunawa, Panginoon, na meron kang buhay na pinili sa amin. Isang buhay, Panginoon, na kasama ka. At ang pangako mo, that you will never leave us, nor forsake us. Pagpalain mo bawat isa. Patuloy kang mabuhay para sa iyong kaangalan at kagandahan. Sa pangalan ni